Alin ba talaga ang gagawin nila? Sabi ni Presidente, hindi maghaharang. Tapos sabi ng tao niya, wala daw papayagan pumunta. Ang akin na lang, kailangan malaman natin anong nangyari at huwag natin pahintulutan itong insulto sa ating soberanya, insulto sa ating kalayaan. Higit sa lahat, matanda na at may sakit yan. Hindi naman tama yan, paulion na atong Tatay Digong. ID o kahit nga affidavit lamang ng 2 taon na magpapatunay na iyong pagkakakilanlan, pwede ka nang maging victim applicant dito sa kinakaharap na kaso. Pinunayan ng depensa. Sabi nila, teka, parang mahirap yata yan. Baka magka-problema at mag-lead up into misidentification, double counting, o pagkakaroon ng doble-doble ng mga biktima, or worse, fraud. Clearly elevated the idea na mayroon talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. Marami. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up doon sa kanilang shortcomings at misgivings nila, ito ngang pamumulitika nila laban sa mga Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. I-bell all nyo po para meron kayong notification na natatanggap. Ay nako, talaga naman. Ito na magandang pag-usapan. Ibang klase na po ngayon itong mababalita ngayon. Initial evidence versus Duterte at ICC over 8,500 pages of documents, almost 16 hours of audio-video material. Nako, pa. Palagay natin ICC absuelto si Duterte, finish na. Yan ang thumbnail, yan ang title. Bakit? Anak ng tipaklong, naghain kayo ng reklamo at sinabi nyo 3,000 ang inyong mga witnesses. Anong nangyari? 43 na lang ang valid na? Oo. Nasasabi dito, 43 na lang ang naging biktima. Valid pa yan Ano yung pinagsasabi nyo? Anak kayo ng bugi, ang galing nyo gumawa ng mga kwento. At ito pa, ayaw nyo tanggapin yung sinabi ng kampo ni Tatay Digong o yung kampo ni Atty. Kaufman. Ayaw nyo tanggapin na kailangan valid ID or national ID at passport ang kailangan. Anak kayo ng bugi. Ano sasabihin nyo? Pang mayaman lang ang passport? Wow! Antindi mo talaga. Antindi nyo. Ginawa nyo na. Pinainan nyo na ng mga planted evidence si Tatay Digong. Ilang kayo nagsabuatan dyan di umano. Ngayon, nabubuking na kayo. May nagsalita na isang babae. At ito ayaw tanggapin. Anong gusto nyo? Kayo lagi ang masunod? Abangan nyo ang birthday celebration. Baka may part 2 yan. Kayong mga nababanggit ni ate sa last vlog natin, mag-isip-isip na kayo kung saan planeta kayo dadamputin yan. Kung saan planeta kayo pala lumipad. Pwedeng lumipad. Sorry Ang galing nyo. Kalahating milyon ang ino-offer nyo pag nasa ICC na ate. Nabigay na ba yung kalahating milyon? Yan ang tanong natin kung nabigay na sa kanya. Oo, may pangako pa. Pag nanalo raw si yung pink. Ibang klase kayo mga ako. Eto. Sa tingin nyo, mananalo pa ba yung mga kampo na mga dorobo? Wala na ho kayo saysay. Bahong-baho na ang mga taong bayan. Pero bago natin simulan eto na. I-like nyo muna yung video natin. I-like nyo at i-share kagad. Yan. Request lang po, Ito na. Pag-usapan natin, pero bago natin simulan, siyempre ang ating talakayan at reaksyon, i-like nyo kagad. Ano nga ito? Para mas maliwanagan tayo mga kasama, kasama natin si Robin. Siya ang magbibigay at bibigyan natin ng isang magandang reaction to. Sa pagtanggap ng ICC ng mga biktima kuno ng EJK ng programa ng dating Pangulong Duterte sa 8,500 pages. Pero 43 lamang na individuals ang opisyal na biktima kuno ng EJK. Akala na... Ano iniyayabang nyo na 30,000? Ito na lumabas na kabago-bago lang
43 lang, di umano. Yung 43 na yan, hindi pa alam kung ano-ano mga pangalan yan. Saan bang dinampot na kwento yan? Baka naman sa pahina lang ng telenovela. Nadampot ang mga pangalan nito. Kaya hinihingian kayo ng valid ID at pasaporte. Baka mamaya, isang kwento, kagaya ni Aling Sheila, nagkikwento, nagbalita, nagpamidya pa, anak ka lang po. Ginigigil mo ang mga taong bayan, Aling Sheila. Ngayon, ano ka ngayon? Pahiya ka ngayon kahit sa barangay mo. Magkano ba kasi? Aling Sheila naman, nakisawsaw ka pa. Ang anak mo ay biktima lang pala ng isang matinding... dapat hindi mo na hinaluan. Dahil ba sa... nagpasilaw ka. Ano magagawa mo ngayon? Hiyang-hiya ka na. At doon naman sa attorney na hiwalay ang ngipin at makapalampes, isang sampal din sa iyan. Dahil kayo ang nagtuturo ng mga sasabihin nitong mga fake. Kapeki-peki. Diba? Peki na kayo Kung tawagin kayo ang mga nanggugulo talaga sa sambayan ng Pilipinas. Pansinin nyo, nung panahon ni Tatay Digong, wala itong mga to. Yung mga taga-bundok na yan, na bumaba sa kamera, na nagkamping-kampihan, walang ganyan. Matino ang bansa. Ngayon ito, merong amo kasi. Baka yung amo, nag-uutos, naguluhin. Ano nangyari? Di ba? Samot-saring ganire, samot-saring ganoon. Merong balita ng meron pang ganoon, meron pang nangyayaring ransom, anak ng bugyo. Pag hindi naka-ransom, ano ginagawa? Ganyan sa panahon ngayon. Kaya mas maganda pa dito sa Mars. Okay na okay dito. Ng mga kamping at loyalista ay nagtagumpay na sila. Hindi Kala nyo lang yan. Nakapasa ang 43 individuals na pinaghinalaang na biktima kuno ng EJK ay marerepresenta na nila ang kabuuang 30,000. Mga kasi, alam nyo, kung ako ang nasa ICC, di ba sinabi nyo sa amin 30,000 ang biktima? Tapos sasabihin nyo 43 na lang? Di ba isang malaking panluloko yan? Isipin nyo nga. Kayo naman taga-ICC Isipin nyo mabuti yung mga hinahain sa iyo. Hinahain sa inyo. Dapat dyan, ang gawin nyo, palayain nyo na si Tatay Digong. May mga prueba naman dyan. Kita mo, ang daming Pilipino dyan. Umaga, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Punong-puno po yan. Lalo na pag Sabado, Linggo. Kita nyo, mayroon nga. Duterte Forest, Duterte Freedom Pike. Ano pa? May pangalan na yung tapat ng likod o tapat ng detention center dyan. Duterte Pike na. Sa galing ng aming presidente, nakita nyo, nagawa ba ng ibang presidente o ibang individual? Nag-celebrate ang tao ng birthday pero sandamakmak na mga Pilipino at ibang lahi ang pumunta. Matauhan na kayo mga taga-sisi. Na kayo ng bugi, Kanilang sinasabing na biktima ng EJK. Kapag gagamitin natin ang 43 individuals bilang representation ng kabuuang 30,000, mapanganib ito sa ngalan ng hustisya. Tama. Bakit kanyo? Dahil kapag nabswelto si Tatay Digong, ibig sabihin nito yung 29,957 na natitirang EJK victim kuno ay absuelto na rin. I suppose the explanation. 8,500 pages pero 43 lang ang official biktima. Rappler said it's 30,000, which is a bloated number from the official police report used by ICC in their investigation. Yung false affidavit ang binibigay. Kung halimbawa, kasi may nabanggit bilang 30,000, tapos sundin yung sinabi nila sa mga balita. Tapos sasabihin nyo 43. ICC naman, magdesisyon na kayo. Hindi yung ganyan. Baka mamaya pag nagkaalaman at nagkabukingan na, magkano at sino. Kaya nga ito sinasabi ng nakararami. Yung mga nagplano, maghintay-hintay lang kayo.
Kasi merong problema. Merong pag-aaresto na may paglabag. Madami ang nilabag, marami ang nagalit. Ngayon, dahil may mga video na umamin kayo at bandang huli ay kumambyo kayo, hindi ho mawawala yun. Marami ho ang nakapag-upload na nun. So ngayon, pag sinabi ng korte, sino-sino itong mga nagplano pagdating ng araw, aba, kilala na ho kayo. Maaari, isa kayo sa mga totoong nagplano nito. Kasi meron ho tumatanggi na. Eh, hahanapin ko ha, baka mamaya magulat kayo, may pagtanggi na eh. Sino? Eh, baka daw nahihilo lang ang kanyang kapatid. Bibigay ko sa inyo pag nakita ko, hahanapin ko lang. Gusto ko may pakita eh. Asa na? Asan ka na ba? So natin may pakita sa inyo. Bakit? Sino ba itong tumatanggi na? Pag hindi ko makita mga kasama, eto. Papakita ko lang sa inyo ha. Wait lang po Wait. Gusto ko maintindihan nyo ito. Baka nga hindi nga alam, baka nga hindi pa tayo sure dito. Pero, ito may boses baka mamaya magulat kayo sa boses nito. Kaya gusto ko sana mag-second hearing. Kaya lang, magulo na naman yung administrasyon. Kahit kapatid ko yan, baka ginugulo lang nila yung kapatid ko. Hinihilo nila. Kasi sabi ng kapatid ko, sabi ni Bongbong, hindi niya haharangan yung mga cabinet member, mga executive, itong mga official, nga pumunta sa hearing. Tapos si Executive Secretary, si Bersamin, sumulat sa akin na wala daw pupunta, wala daw testigo kami bukas. Kaya hindi ko alam, nalilito ako, alin ba talaga ang gagawin nila? Sabi ni Presidente, hindi maghaharang. Tapos sabi ng tao niya, wala daw papayagan pumunta. Ang akin na lang, kailangan malaman natin anong nangyari at wag natin pahintulutan itong insulto sa ating soberanya, insulto sa ating kalayaan. Higit sa lahat, matanda na at may sakit yan. Hindi naman tama yan, paulion na atong Tatay Digong. Kaya gusto ko... Narinig nyo? Ito yung hindi umaten. Ito yung pagkakataon na hindi umaten sa pangalawang patawag. Sila yun. Di ba? Sila ho yun. Ngayon, paano sinabi na hinihilo? Paano nahihilo? Nagsalita yan nung nakaraan ate. Oo. Ang sabi niya, hindi natin nahaharangan. Di ba? Oo, hindi tayo pwedeng hindi tumulong sa Interpol kasi baka mamaya pagdating ng araw, pag humingi tayo ng tulong, hindi rin tayo pansinin. Yan ang sabi. Di ba? Kaya mahirap. Pag ang bagay-bagay ay nagkakaroon na ng kulay, may mga tumatanggi. Ganun pa man, baka nga hindi rin alam, may umaawat, may mga merong sa gilid-gilid na talagang kinokontrol. Pero kung halimbawa naman, diba, ibang usapan na may control na yon. Kayo ba, mga kasama, sa tingin nyo lang survey lang tayo. Sa tantan nyo, ano yung pananaw nyo sa mga bagay-bagay na ito? Oo. Alam ba talaga nung kapatid, lahat ng mga nangyayari? Kasi nung nakaraan, parang sabi niya, di ba? Hindi na natin mapipigilan yan. Di ba? Parang merong bakit ngayon parang iba na ata ang tono? Di ba? Ganun lang kasimple, iba na. Eto baka palabasin nyo, na fake news na naman tayo. Marami kasing fake news. Kami ho ay nag-reaction. Alalahanin nyo. Hindi ho kami yung nag-iimbento. Kasi meron dyan, umaharap sa camera, wala namang reaction na nagsasalita ng mga bagay-bagay na false information. Kami ho hindi. Nakabase kami sa video. Oo. Ito. Ano ba sabi ito? Ito pala ang binayaran nila para maging mag-witness sa ICC. Ito yung title. At ang ito magsasalita dito, liwanagin natin siya po ay nagre-reaction lang. Sino-sino ang mga binayaran dito?
Yan, gusto natin malaman eh kasi may video nito kung sino ang mga binayaran. Ay, paki-subscribe niyo po si Tambayang Makabayan, ha? O eto, i-play natin. Pulburon, nandiyan pa mga drug lord, mga corrupt na mga politiko, mga narco-politics, kasama po ang kapulisan, gamit-gamit po ang bisyo na pulburon ay Ang bigat, di ba? Oo, baka meron siyang mabigat na ebidensya kaya nasasabi niya yan. So, dahil tayo nagre-reaction, titignan natin kung ano yung mga bagay-bagay na pinangahawakan ito. Gamit din po nilang negosyo o pinagkakakitaan din po, mga katambay. Kaya nga na po, narco-politics na nga po nung mga panahon na yon, ayon po sa ating Vice President, ayon po sa ating dating Pangulong Duterte. Ito po, ibalik tanaw po natin mga tambay kung paano po ang ginawa nilang, yung ginawa nilang talagang grabe, yung ginawa nilang pang-aapi, pang-aabuso para lang po makuha at maipatapon po sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ang dating Pangulong Duterte. Pero merong isang abogado pilit na sinasabi sa atin na kusang loob daw po. Kusang loob daw po na sumama sa ICC ang isang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Sino yan? Dahil noong ini-interview sila, boss, amo, manager, ang sabi, sinurrender. Yun lang daw ang magagawa ng Pilipinas. Sino ito? Kilala nyo kung sino nangingitim. Siya ang nagsabi nun sinurrender. Dahil wala na nga daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ang magagawa lang daw ng bansa ay isurrender. Bakit hindi nyo sinurrender dito sa Korte ng Pilipinas? Ngayon, ito. Baka mamaya, pagdating ng araw, kayo, maglaglaga na. Dahil yung isa, hindi namin na kasama siya sa mga nagplano kilala nyo ba si Nyonyo? Diba? Kilala nyo? Believable, Grabe. Nakakainit lang po ng ulo. Pagka merong ganong abogado yata ng MPA. Ito po, balik tanaw po natin yung ginawa po nila. You better go back to them have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. Yan yung mga nangyari nung March 10, kung di ako nagkakamali March 10? Sorry March 10. March 11 kasi tama, March 10 nung hinuli si Tatay Digong. No, hindi tama mali ako. Paki-correct na lang po kung mali ako. So, ganung mga petsa, ganung mga buwan. Hinuli si Tatay Digong na hindi man lang nila binigyan ng jurisdiction. Nagyayabangan sila at lalo na ito si Hayer na kung makapagsalita, akala mo siya na ang Pangulo dahil nasa kanyang kamay daw two-star ako command responsibility, ako ang may command responsibility. Yan lagi niya sinasabi. Ang tapang-tapang nito. Bakit nung ginigisa ka na ni Miss Amy, lagi kang nagtuturo. Lahat na lang ng kasama mo, pinagtuturo mo. Akala namin, ikaw ang command responsibility. Anong nangyari? Boss, amo, manager. Pinagtatawanan ka na lang ngayon. Siguro, kahit magkamag-anak mo, pinagtatawanan ka. Dahil nagkakautal-utal ka doon Diba? Ang tapang-tapang mo. Yes, Mr. President. Yes. Two-star ako. Ako ang bahala. Command my responsibility. Naku. Ngayon, hindi natin makatawa. Paano? Parang nilalaglag ka na ng mga kasama mo. Diba, ang hirap ng ginawa mo, boss, amo, manager. Nagyabang ka, paano? Ito si Super Ate. Kayang-kaya kanyang bigyan ngayon ng contempt order. Bakit? Pag nagpatawag uli yan, kung meron man, pwede ka na makontempt niyan. Totoo yan. Bakit? Nasa side na siya ngayon ni BP Sara. Isipin mo mabuti
Baka mamaya hindi ka na namin makita na nagtatapang-tamangan pag may aarestuhin ka. Kasi ang pinakita mo, biglang siga ako, no? Pero nung mga nagkakaroon na ng investigasyon, Chipin, nagtuturo ka na. Ito meron maganda rito. Meron ako sa inyo ibibigay na slide. Tungkol naman ito doon sa unang na bigay nating slide. Yung 43 na witness na lang ang natira. From 30,000, 43 na lang nangyari. Nga. Mananalo pa kaya itong sa tingin nyo, mananalo pa kaya itong mga nagkaso kay Tatay Digong? Ang alam ng sambayan ng Pilipino, makinig kayo. Ang alam ng sambayan Pilipino, pinapatapos lang ang eleksyon. Nakinig kayo, pinapatapos lang. At kayo, attend kayo ng party. Makipag-birthday uli kayo. Ito mas maganda to eh. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Sinagot ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung rekomendasyon ng ICC Registry pagdating sa pagtanggap ng mga victim applicants dito sa kinakaharap niyang kaso na crimes against humanity sa International Criminal Court. Marami kasing options para patunayan daw ang identity ng isang victim applicant. Pwede raw kahit national ID, passport, PhilHealth ID, barangay ID o kahit nga affidavit lamang ng 2 taon na magpapatunay na iyong pagkakakilanlan, pwede ka nang maging victim applicant dito sa kinakaharap na kaso. Pinunayan ng depensa. Sabi nila, teka, parang mahirap yata yan. Baka magkaproblema at mag-lead up into misidentification, double counting, o pagkakaroon ng doble-doble ng mga biktima, or worse, fraud, panluloko o pamimeke ng mga magpapanggap na biktima. Nagpanggap na nga sila, boss. Oo. Di ba? Niloko nila ang sambayan ng Pilipino. Niloko nila. 30,000 daw kuno. Yan lumalabas, 43 lang pala. Hindi pa kilala kung sino-sino. Yun na, may nanloko na. At syempre, kailangan din na matibay, para hindi nga magkaroon ng mga ganung bagay yung sinabi sa video. Patunayan mo na talagang legal yan mga tao na yan. May passport yan o may national ID. National ID kung hindi ka kumuha ng national ID, ibig sabihin, taga-bundo ka. Kasi ni-required na yan kung ikaw ay sumasalungat sa sambayanan o doon sa gobyerno, talagang hindi ka kukuha. Ibig sabihin, dorobo ka rin. Ako, kumuha ako niyan buong pamilya ko kumuha niyan kasi inutos yan. At may nagbahay-bahay niyan. Ngayon, kung papasinungalingan nyo na na hindi kayo nakakuha niyan at hindi kayo nabahay-bahay, sinungaling kayo. Nagbahay-bahay ho yan para makakuha ng national ID. Tapos, kung nakakuha na ng datos, pinapunta sa isang lugar para picturean. Huwag nyo kaming lokohin, At tungkol sa passport, hindi lang ho pang mayaman ng passport. Lahat may kagustuhan. Kung wala kang pangarap mag-abroad, kung wala kang pangarap magtrabaho sa ibang bansa, ibig sabihin yan, tambay lang ang gusto mo. Gusto mo easy money lang. Diba? Ganun lang kasimple yun Ang tao, pag may gusto sa buhay, nangangarap mag-abroad yan. Kaya wag mo sasabihin na pangmayaman lang ang passport. Saan nyo kasi kinuha yan, yung mga witnesses nyo? Payatas? O sa kung saan-saan lang? Naku, mahirap yung gagawin nyo. Baka mamaya umamin yan. Kagaya ng isang babae na bumaligtad na. Baka mamaya, sa oras ng hearing, kayo ang maging problema. Dahil pag ginisa na yan, tinanong ng English, hindi makapagsalita, baka kung ano-ano ituro nyo, hindi rin maintindihan ng mga fake victim ko, no? Di man, kung ano-ano sabihin. Di ba? Tuloy mo, kuya. Kaya naman suggestion nila, dapat daw 2 lang. Either national ID or passport ang maging qualifications to prove the identity. Tama! Sabi ng kampo ng mga biktima, teka, para namang hindi makatao yan. No? May problema pa nga tayo sa national ID sa bansa. At pangalawa, yung passport.
Anong problema sa national ID? Eh, binigay naman na. Ikaw lang, kung tamad ka at ayaw mo talaga kumuha ng national ID, marami kang rason, at nandun ka, natutulog ka sa ilalim ng pansitan, hindi ka makakakuha. Kasi nga, taga-bundo ka. Hindi ka makababa kasi baka mamaya, hinahanap ka na ng mga alagad. Hindi naman daw lahat ng Pilipino ay may passport. Anti-poor ang tingin nila dito. Lalo't karamihan daw sa mga biktima ng di umano'y war on drugs ng nakaraang administrasyon pawang nasa poorest of the poor status classification. Pangalawang pinuna ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay yung pagpayag ng ICC registry pagdating sa pag-identify or pagtanggap ng mga abogado ng kada biktima. Tingin nila baka daw maging matagal dahil kailangan pasulatan ang napakaraming mga abogado if ever na maraming aplikante na biktima ang kanilang tanggapin. It may lead up naman into kawawa naman daw yung kliyente nila na si dating Pangulong Duterte dahil tatagal yung judicial process for him. Wala pang sagot dito ang prosecution formally. At hindi pa rin naman tumatanggap ng mga victim applications sa ngayon at dahil hindi pa sila pinapayagan nga at hindi pa binubuksan ng ICC at this moment. O paano? Ako po si Mon Guam. Di ba? Isipin nyo na lang mga kasama. Itong mga ginagawa, delaying tactic yan. Delaying tactic. Bakit? Kukuha mo ng passport kung sakali talaga maging approve. Dalawa lang ang Kukuha mo pa ng passport yung mga yan. Wala pang birth certificate yan. Hindi mo Di tatagal. Ngayon si Tatay Digong andun. Hindi. Baka ma-dismiss na yung kaso niya pag hindi umatin itong mga yung mga EJK victim. Pag hindi kayo magsi-attend, tapos na. Finish na. Panalo na si Tatay Digong. Uuwi na ngayon yan. Kayo, maghanap po kayo ng ID. Maghanap kayo ng mautangan para makakuha kayo ng passport. Saan nyo kukuha ng pangano yan? Sa gobyerno? Ibig sabihin, kung bibigyan niya ng gobyerno, lahat yan isi-solver nyo, yung passport at ID niyan. O sabihin natin passport. Magaling kayo. Talagang plano talaga. Plano talaga. Nagkakabistuhan na. Di ba? Sabi ko sa inyo ito, meron akong bibigay sa inyo. Ano ito? Talagang bagsak na ang survey. Ano lang ang matinding dagok sa administrasyon ngayon? Ito ang sabi rito. Kaya pakinggan nyo mabuti. Politically, the arrest of former President Duterte was really a catastrophic thing for the administration. Not only because it really created or it awakened yung mga supporters ng ating dating Pangulo, but more importantly, it clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. Oo, para pang binabaliktad na dapat na daw hinahanap na daw siya ng mga Pilipino para sa kanyang pagtatrabaho. Na take note natin, ang trabaho ng Vice Presidente talagang limitado. Kung humingi nga siya ng budget kasi nung time na yon, pag nagre-refer lang daw siya, sasabihin lang daw sa kanya na ay kalaban sa politika, hindi namin pagbibigyan. Kaya nga humingi siya ng mas malaki-laking budget. Tapos sinabi na naman ng mga kongresista na hindi, doble na meron ng ganitong trabaho ang ganitong ahensya, ganito. Kaya nga gumawa siya ng mga programa kasi maya't-maya marami pa yung mga pumupunta sa kanyang opisina at humihingi. At ang sabi naman niya, kung hindi niyo papayagan, okay lang sa akin. So kumbaga limitado lang talaga, spare tire lang talaga ang VP Sara. Meron lang siya out of sa kanyang budget, doon na lang siya kumukuha, humuhugot, tumutulong at yan yung nakikita natin sa official page ng Office of the Vice President. Pero parang ang turing sa kanya, siya na ang presidente na talagang napakalaga, bumalik ka na rito. Kaya nga, ito ba yung nakikita mo rin, Prof? Kasi more on politika na yung pinag-uusapan, paano kalabanin yung mga kalaban na lalo na sa darating na election ngayon, election din sa 2028. Kasi ang mga most urgent national concerns ng ating mga kababayan, based pa rin dito sa Pulse Asia Survey, wala naman ditong nakapangalang Duterte. Ang nandito ay controlling inflation, 69%, increasing, taasan yung sahod ng mga manggagawa, 36%,
labanan ng graft and corruption sa gobyerno, 28, labanan ng kriminalidad, 28, ma-reduce ang kahirapan, 27, gumawa ng tawag nito, may trabaho. Mga trabaho, 20, promoting peace sa ating bansa, 17, providing assistance sa mga magsasaka, 13, addressing problems sa involuntary kagutuman, hunger, 13, enforcing the law on all, whether influential or ordinary people, 11, providing support sa mga malilit na negosyante, restore their businesses, 10, stopping the destruction and abuse of wala pong nakalagay dito na unahin ng mga Duterte. Lahat ito is either pang-ekonomiya, Prof, at yung peace and order. Tama po yun. Well, yes, I fully agree with that. Actually, tama naman talaga yung mga parametro na inilatag dito sa survey. I agree that this really are the pressing needs of the people. Ngayon, kung yung trust and approval rating ng ating Pangulo ay talagang bumulusok pa ibaba, given these parameters, isa lang po ang talagang pinapatungkulan niyan. Politically, the arrest of former President Duterte was really a catastrophic thing for the administration. Not only because it really created or it awakened yung mga supporters ng ating dating Pangulo, but more importantly, it clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. Marami. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up doon sa kanilang shortcomings at misgivings nila, ito ngang pamumulitika nila laban sa mga Duterte. Tama ka dyan, Prof. Dr. Froilan. Bakit? Halos lahat ng mga trabaho o dapat gawin ng gobyerno, bistado. Walang nangyari. Saan? Doon pa lang sa flood control, hanggang sa PhilHealth, hanggang sa Reserve Gold, hanggang sa yung mga senior citizen fund. Ano nangyari? Diba? Wala yun eh. Ngayon, babalik ta rin nila, tawag dito, inuko lahat yung problema sa mga Duterte. Para alin? Mapagtakpan lahat. At bukod doon, yung sisi, ay sisi kay Bibi Sara. Sa halagang 125 million na gawa nyo na istorya si Bibi Sara, kayo ngayon, nasaan na? Sandamakmak na kaba ng bayan ang nawawala na walang paliwanag. Diba? O hanggang sa muli mga kasama, i-like and share yung video at bibigyan ko kayo ng magandang reaction video. Hanggang sa muli, bye-bye!